Magandang umaga mga ka-Agri TV! Welcome to another episode of Happy Pets, Happy Parents! Alam nyo ba na hindi lang tayong mga tao ang kailangan ng dental care? Yes, pati ang ating mga alagang hayop. Kaya bumisita po kami dito sa Seven Lakes Veterinary Clinic here in Laguna upang masagot natin ang isa na namang pet inquiry galing sa inyo. Kaya tara, samahan niyo po ako! Mga ka-Happy Pets, nandito na po tayo sa loob ng Seven Lakes Veterinary Clinic upang pag-usapan po natin ang topic na dental prophylaxis. Kasama po natin ngayon si Doc Emma Marino, isang veterinary dentist. Magandang umaga po, Doc Emma. Magandang umaga, Abby. Magandang umaga, mga ka-Happy Pets. Hi, Doc. Doc, ang topic natin ngayon ay tungkol sa dental prophylaxis. Doc, ano po ba itong dental prophylaxis? Okay. Ang dental prophylaxis, mas tamang sabihin na professional dental prophylaxis or professional dental cleaning. Bakit professional dental cleaning? Kasi ito ay ginagawa lamang ng isang veterinaryo kung saan ang aso at pusa ay nililinisan ng mga ngipin sa loob ng klinik. Doc, ano po ba yung signs na maaari namin makita sa aming pets na dapat dalhin na namin ito sa pet para mapa-dental prophylaxis na po? Actually, hindi kailangang hintayin ng signs para dalhin nyo inyong mga aso at pusa sa veterinaryo. Kapag ang edad ng aso o pusa ay mga 1 taong gulang na sila sa pusa o 1 taon at kalahating gulang na sa aso, nangangailangan na sila ng professional dental cleaning. So, kailangan na nating dalhin sila sa ating mga veterinaryo. Doc, ano po ba yung mga risks and complications just in case na hindi po namin nadala sa veterinary clinic ang aming alaga for doing the dental prophylaxis? Alam niyo po ba na ang dental prophylaxis ay napakahalaga para maalagaan natin ang mga ngipin ng ating aso at pusa? Kapag hindi natin sila naalagaan, nagkakaroon sila ng iba't ibang klaseng sakit. Isa sa malimit at napakakaraniwan na sakit ng aso at pusa ay tinatawag nating periodontal disease. Sa una, nag-uumpisa lang siya sa pamamaga o pamumula ng mga gilagid at mga ngala-ngala or tinatawag natin gingiva sa English. Doc, may specific breeds or size po ba ng dog ginagawa itong dental prophylaxis? Ang aso kasi ay merong mga iba't ibang uri ng sukat. Meron tinatawag tayo ng mga small breeds. Ang mga small breeds ay katulad ng Chihuahua, Mini Pinscher, Shih Tzu. Alam nyo kung bakit? Yung mga maliliit na aso na maliliit ang mga ungos or tinatawag nating brachycephalic breeds, maliit ang kanilang bibig. So dahil maliit ang kanilang mga bibig, ang mga ngipin nila ay nagkakaroon ng pagkakasungki-sungki o nagkakaroon ng malpositioning o narorotate. So kaya ang mga maliliit na aso ay mas malimit na nagkakaroon ng periodontal disease. Doc, ako po kasi meron akong large breed. It's a golden retriever. Doc, gaano po kadalas dapat din na dental prophylaxis ang mga aso? Kapag nakadalaw na kayo sa veterinaryo nyo at nalinisan na ang ngipin ng inyong mga aso, like mga large breed, katulad ng golden retriever, yes, no? Every 6 months, dadalhin niya na siya sa veterinaryo para sa ganoon, maaalagaan na nating mabuti ang kanilang mga ngipin. Mga ka-Happy Pets, hindi lang tayong mga tao ang kailangan ng dental care, pati ang ating mga alagang hayop. Kaya next week, makakasama pa ulit natin si Doc Emma. Ay, oo naman, Abby at mga ka-Happy Pets. Sa susunod na episode, ituturo ko sa inyo kung paano ginagawa ang professional dental prophylaxis para sa ating aso at pusa. At kung paano natin tuturuan ang ating mga pet owners kung paano nila aalagaan or tinatawag nating oral care ang kanilang mga alagang aso at pusa. At ituturo ko rin ang kahalagahan ng professional dental prophylaxis at home oral care. Tama, Doc. Ang dami pa namin matututunan sa inyo. Thank you so much, Doc Emma. Kaya mga ka-Happy Pets, magkikita pa po ulit tayo next week sa susunod na episode ng Happy Pets, Happy Parents.